This song is called Pananalig Ko, and the original composition is Angelica Duarte. Hope you like it. Pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilang sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilang sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Heal me, O Lord, and I will be healed.
nobody would doubt if Jesus touched you at this moment, that you would be healed. No, the same power is inherent in God's Word. When His Word touches you, it brings healing. His Word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it's sent. He sent His Word and healed us. Let's sing it back to Him and let His healing come as we sing it. Heal me, Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. Heal us, O Lord. Sa oras na ito, tayo lumapit na may kababaang loob sa Diyos upang humingi ng kagalingan sa ating mga pisikal na karamdaman, lalo na sa ating mga kasalanan na may tuturing na spiritual na karamdaman. Ang Facebook Live na ito ay live na magpapagaling sa ating mga kahinaan na nagtudulot sa atin upang magkasara sa Diyos, mga karamdamang spiritual, ang ating pagkabinging spiritual, ang ating pagkabulag na spiritual, ang ketong na spiritual, pagka-paralyze natin spiritually. Ilapit natin ito sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan. Ikaw, Panginoong Jesus, our divine healer. Nananalig kami na kami gagaling sapagkat walang imposible po sa iyo. Ngunit tumingin muna tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang kasalanan upang malayang mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Muli ang Panginoon ng ibang lingkod, humihingi ng kapatawaran at paglilinis sa aking mga pagkakamali at kasalanan. Sa naisip na sabit na ikilos ko, Lord, sa mga nakalipas na oras. Sa oras na ito, linisin mo po ang aking puso sapagkat dinadalangin ko at hinihiling ko sa iyo na makita mo higit sa lahat ang pagsusumikap ko na maglingkod sa iyo. Mas makita mo yun, Panginoon, at ang aking mga pagkakasala, itulungan mo ko mapagaling. Muli, the wisdom, discernment, the humility, and your will be done, my Lord, sa Facebook Live na ito. Ang aking tinig, ang aking puso, ang aking isip, gamitin mo lang, Lord. Tago mo ako sa iyong kapangyarihan. Lord, gayon din ang dalangin ko sa mga taong makakarinig ng Wednesday Gospel. Bagamat lahat kami ay may kaabalahan sa buhay, hinto namin to para sa iyong mabuting balita. Isang mabuting balita na magbibigay sa amin ng fighting spirit to fight our spiritual battle every hour, every minute, every seconds of our lives. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray.
Lagi kaming nananalig sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Patuloy kang kumilos pa ng Espiritu, sapagkat ang Panginoon ang bida sa Facebook Live ito. Makinig tayo ng may kababaang loob, sapagkat lahat tayong makasalanan at papagalingin ng Panginoon sa oras ito. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli, mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagpapagaling sa maraming tao. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ng mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya sila ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Ang pangangaral ni Jesus sa Galilea. Madaling araw pa'y umangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit hindi sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpalaya sa mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita, ang ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang araw sa lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday through social media like Facebook Live. Lahat po tayo may Facebook, lahat tayo gumagamit ng Facebook. Bakit din natin i-grab ang opportunity? Kasi naniniwala po ako personally na ang Diyos ay gagamitin niyang social media na napakadali na, no? Yung bang tipong kahit anong ginagawa mo ngayon, lakasan mo yung volume para mapakinggan ng mga kasama mo sa bahay, ng kapitbahay mo. Sapagkat ngayon ay live na nagpapakain. May piging online ang Panginoon at ang kanyang handa ay ang kanyang salita. Na magiging spiritual nating pagkain. Amen. Naniniwala ba kayo na kailangan natin pakain ang ating espiritu? Okay lang ba na katawang lupa lang kakain 3 times a day? What about our spirit? What about our soul? Huwag natin kalimutan yung pinakamahalaga. Amen. Aanin ng tao, makamtan niya ang lahat sa mundo kung ang kapalit naman ito yung kaluluwa. Alam niyo, maganda ang gospel ngayon. Sa totoo lang, nahiya ako kay Lord. Nahiya ako talaga. Hindi ko alam, no? Basta pumasok sa ramdam ko nahiya. Kasi, itong Facebook Live na ito ay nagsimula pa noong August 5, 2019.
19, 20, 21, 22, 23, 24. Sa awa ng Diyos, maglilimang taon na. At every day, nag-gospel po. Actually, talagang nagsimula ako talaga sa Facebook. Mag-isa lang po ako. Hanggang sa dumating yung time, nakakapag-invite na po ako ng mga iba't ibang preacher sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, minsan sa abroad, na nakakasama ko para sila ang magbigay ng reflection. Ako po yung mag-host. Pag wala po akong guest, ako lang po talaga yung nagbibigay ng reflection. Sa tulong po ng Diyos, ha. Kaya pag napapakinggan niyo po si Sister Angelica ngayon, hindi po ako to. Ito po guided po ako ng Holy Spirit. Kasi kung ako lang, ako yung makasalanan, ako yung mahina. Kaya during Facebook Live, talagang hinihingi ko ng may kababaang loob na please Lord, itago mo ko sa kapangyarihan mo. Yung tinig mo, gamitin mo lang yung tinig ko. Kasi kahit ako, ako'y tinatamaan ng gospel eh. Amen. So, just imagine, 365 days magpe-Facebook Live ang inyong lingkod. At hindi naman basta-basta Facebook Live. Talagang pinaghahandaan ko. Nag-take note ako. Nagre-reflect ako. Amen. At hindi po talaga madali yun. It takes a lot of guts. Talagang pakapala ng mukha. Kahit hindi nyo ako nakikita. Hindi ba? Kung baga, boses ko lang napapakinggan nyo. Kasi nga, talagang bihira ako magpakita sa Facebook Live. Bihira. Kasi, ang nasa isip ko, pare-pareho tayo nakikinig sa boses ng Diyos. Doon tayo mag-concentrate sa message niya. Tsaka ang pinagmamayabang naman po natin dito ay ang Panginoon. So, ako po si Sister Angelica from Bulacan. Isa po akong Katoliko. At yun nga po, ako yung nagpasimula ng Word of God dito po sa Facebook Live. At hindi lang po naman ako Magpunta po kayo ng YouTube, may mga preachers, may mga pare. Everyday, nagpo-post sila ng gospel. Amen. So, makinig po tayong mabuti. Bakit ko nasabing nahiya ako? Biro mo, 2019 pa ako, everyday nag-gospel hanggang ngayon. Pero nahihiya pa rin ako kay Lord. Kasi itong message natin itong message nga ni Lord, lahat tayo mahihiya sa Diyos. Sa totoo lang, lahat tayo mahihiya. Walang hindi. No? Okay, pakinggan po natin. Una, sabi po doon sa first part ng gospel, ang pagpapagaling sa maraming tao. Okay? So, pakishare na lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline para marami din po ang makarinig ng mabuting balita. O kaya sa inyong group chat, maganda rin po i-share ng live. Kumbaga, masarap makinig ng live na mensahe ng Diyos na hindi lamang tuwing linggo, tayo may desire na makinig ng homily. Ito po, ang ganitong gawain online, ito'y tulong o ano ba tawag doon yung additional lang na pagninilay, no? Hindi man rin sinasabi na ang pare walang say doon sa gospel. Hindi, talaga yung pare pinapakinggan natin. Ito yung parang support lang doon sa ating Catholic faith. Kumbaga, kasi sa simbahan, pag nag-homily si Father, talaga nakikinig lang po tayo. Dito, pwede po kayo, nakikinig din po kayo, pero pwede kayo mag-comment, pwede po kayo magtanong, pwede po kayo sa comment ng meron kayong prayer request, thanksgiving, sasama po natin sa closing prayer. Pero po tayong interaction dito. Okay? So, ito po ang pagpapagaling sa maraming tao. Ito po yung first part ng gospel ngayon. Kasi dalawa yan ang pagpapagaling sa maraming tao at yung second part, yung pangangaral ni Jesus sa Galilea. So, bigyan ko muna ng senaryo, yung pagpapagaling sa maraming tao. Kasi nga po, ang Panginoong Jesus, nagpunta po siya sa bahay ni Simon Pedro. Ngayon po, yung biyena ni Simon Pedro, meron pong lagnat. At hindi po to ordinaryong lagnat. Kasi nakalagay dito po sa gospel na nararatay. Alam naman po natin na kapag isang tao ay nararatay, ibig sabihin nakahiga sa bedridden, sa kama, mahina yan. Meron naman po kasing lagnat na inaman mo lang ng paracetamol, okay na. Pero may lagnat na talagang manghihina ka. Bababa yung immune system mo. Talagang yung tipong lagnat na ang init-init mo sa labas, pero sa loob malamig. Kaya pag meron po tayong lagnat, wag po tayong magkukumot. Kasi dapat lumalabas yung init sa katawan natin. Amen. Sabi nga, pag may lagnat daw po, dapat talaga yung bimpong may tubig, basang tubig, yun ang pinapahid para napapalitan po yung mga lumalabas na liquid or pawis natin, kasi pag mainit madaling tayo matuyuan ng water sa katawan natin. Importante po yung water sa ating katawan. So,
inilarawan ng gospel yung itsura ng biyenan ni Simon Pedro. Pero ano po yung ginawa? Ano po yung ginawa ni Jesus nung makita niya yung ganung kakalagayan ng biyenan ni Simon? Tatlo po yung ginawa ng Panginoon. Ito po, no, nasa verse 31. Nilapitan ni Jesus ang babae. Sa una, nilapitan. Pangalawa, hinawakan sa kamay. At pangatlo, ibinangon. Ganyan po ang naging procedure ng Panginoon para pagalingin niya yung babae na may lagnat. At alam naman po natin, hindi lamang lagnat ang pinapagaling ni Jesus. Meron diyang mga bulag na nakakita, bingi na nakakarinig, ketong na, di ba, nawawala yung ketong, mga paralyzed na tao na nakakalakad, marami, no? Pero ito, lagnat. Lagnat, no? So, kung bibigyan po natin ng spiritual na mensahe, ito pong pagpapagaling ng Panginoong Hesus doon sa may lagnat na babae na halos kamag-anak na o malapit na tao kay Simon Pedro, kasi nga biyenan eh. Makikita natin na meron siyang pattern eh. May pattern. Kasi tayo po, kapag tayo po ay nagkakasakit at hindi na talaga kaya ng katawan natin, doktor. Punta tayo doktor. Babayad tayo sa doktor. O kung public man yan, meron ka pa rin gagastos eh. Yung ire-reseta sa'yo. At kailangan bilhin mo kung ano yung nakareseta. Inumin mo dapat yung naaayon sa dami at tagal. So, merong instruction, no? So, yun yung first part na ginagawa natin. Kamukha ng Panginoong Hesus, di ba? Nilapitan niya yung may sakit. So, tayo, spiritually, dapat kapag tayo ay, kasi ang sakit ay maituturing sa atin yung ating mga kasalanan eh. Halimbawa, magagalitin tayo, sakit yan. Spiritual na sakit yan. Mainggiting ka, mayabang ka, sakit yan. Sakit yan kasi papatayin niya ng ating kaluluwa eh, ating spirito eh. So, kung ang mismo ang Panginoon, siya yung lumalapit dun sa may sakit, tayo dapat lalapit din sa Panginoon. Kailangan ilapit natin. Hindi pwedeng sabihin, alam ni Lord na, itong taong to, mayabang to, itong taong to, magnanakaw to. Alam ni Lord yan. Pero gusto ni Lord, kusa tayong lumalapit at inihingi natin ng tawad. Yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan. Kasi ang hirap pagpagaling kapag walang cooperation yung pasyente. Yung hindi mong doktor ka na, ganito gawin mo, mag-diet ka ha, kailangan ganitong kakainin mo, ganyan, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Tapos yung pasyente, hindi niya sinusunod. Sasabihin pa niya, okay lang to, sarap kainin to, may maintenance naman eh. Narinig akong gano'n, no? Na, sige, kain siya ng kain ng baboy, tapos sasabihin niya, may maintenance naman. So, parang kinokontra mo, no? Nagbayad ka pa ng doktor. Di ba? So, una sa lahat, kilala natin ang ating mga sarili. Alam natin yung ating mga kahinaan. Alam natin yung ating mga kasalanang ginagawa. Na pabalik-balik, paulit-ulit. Nahihirapan tayong gumaling sa madaling salita doon sa kasalanan na yon. O sa kahinaan natin na yon. Pero ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Nang kusa, using our free will. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, halika kayo, lumapit kayo sa akin lahat kayong napapagal at pagagalingin ko kayo. Ang hirap gumaling sa kasalanan pag hindi ka lumalapit. Yung tipong puno na tayo ng ketong spiritual. Ano ba sabihin ng ketong spiritual? Kasi yung ketong spiritual, di ba yung ketong, physical na ketong, alam ko yan eh. Kasi ang lola ko sa Palawan eh. Diyan yung dalahan ng may ketong eh. Sa Coron. Sorry. Sa Kulyon pala. Nakita ko yung lola ko, nung maliit ako, sabi ko, bakit ganun yung kamay niya? Wala. Yung daliri, putol. Yun pala, ipinaliwanag sa akin na, kasi yung mikrobyo, kinakain niya yung sariling laman at buto nung kamay nung may ketong. So, ganun din po tayo. Siguro wala tayong ketong physical, pero hindi mo napapansin, paunti-unti tayo nababawasan. Nababawasan, ibig sabihin, halimbawa, hindi magagalitin ka. Parang ketong yan eh. Kakainin ka ng galit mo. Hanggang sa hindi mo na napapansin, wala na. Wala ka ng relasyon sa Diyos. Naghahari na ang galit sa'yo. Nagiging alipin ka na ng galit mo. Ketong yun. Ano pa? Yung mga spiritual na kabulagan. Yung hindi natin makita.
yung tama. Lagi natin nakikita yung mali, yun ang ginagawa natin kasi blinded tayo blinded, nabulag tayo because of gusto natin. This is what I want. So, blinded tayo. O kaya, yung spiritual na kabingihan na, ito na sinasabi ng tama Ito na yung salita ng Diyos Pero, we keep on, nagbibingi-bingihan tayo sa salita ng Diyos. Nakalimbawa, nasimba tayo ng linggo. Halimbawa, ang homilies, love your enemy. Okay, love your enemy, pero paglabas sa simbahan, bingi tayo. Hindi natin yun pinapakinggan. Amen. O kaya, yung pinapagaling ng Panginoong Jesus ng mga paralyzed, paralitiko. Tayo din. Spiritually, we are paralyzed. Alam niyo ang pinakamahirap na sakit, hindi naman yung cancer physical Hindi naman yung may lagnat ka, may ubo ka, may sipon ka. Hindi naman yung may diabetes ka, hindi. Ang mahirap at hindi mo mabibili sa anumang drugstore, yung sakit natin spiritually. Kasi yun ang papatay sa kaluluwa natin Yun ang magdadala sa atin sa impyerno. At lahat tayo, araw-araw meron yan. Kaya, huwag mo sasabihin na sa bahay mo, wala naman kami sakit, no? Healthy living kami. Yes, healthy living kayo. But what about yung ating spiritual illness? Because we are living in a spiritual battle. Good versus evil. Amen. Ito yung pinagdidiinan ng mabuting balita ngayon. Kaya, kailangan, araw-araw tayo nakikinig ng gospel. Because this is our spiritual maintenance. Kahit sabihin mo ng, alam ko na yan, sister, alam ko na yan, huwag kang magnakaw, huwag kang yes, alam na natin, pero bakit may mga gumagawa pa rin tao na ito? Na, sinabi ng huwag magnakaw, pero dahil sa sobrang galit, nakakapatay ng tao. Nagnanakaw sa sobrang tinatawag na nakapit sa patalim. Why? Kasi kulang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Of course, yung pakikinig doon nagsisimula ang pananampalataya Amen? Kasi pag wala na tayong napakinggan na gospel everyday, anong pakikinggan natin? Hindi kung ano yung nakikita natin sa social media. Kung ano yung napapakinggan natin, kung ano nakikita natin doon sa sikat na content creator. Maaano yung mind natin? Nakukurap. May immune. Napanood ko, tama itong ginawa ng artista na to, magaya nga. Kaya nga, diba, kung gusto nating sumunod at mabuhay sa kalooban ng Diyos, kailangan lagi tayong nakikinig sa Diyos. Kasi itong mga Facebook Live na ito, dito nagsasalita ang Diyos. Dito tayo kinakausap ng Diyos. Kapag tayo nananalangin, tayo nakikipag-usap. Nagtataka ba tayo? Bakit hanggang ngayon hindi sinasagot yung aking panalangin? Bakit hanggang ngayon ito pa rin ang problema ko? Kasi nga, hindi tayo nakikinig sa Diyos. At of course, ang pakikinig dapat nagbubunga. It's not only information, but kailangan may transformation. Amen? Kasi, kailangan natin gumaling Kasi magiging paggrabe, hindi mo napapansin, meron ka na pala spiritual na kabulagan, kabingihan, ketong, di ba, sa atin, tapos hindi pa yun naaalihan pa tayo ng demonyo. Kung nakinig kayo kahapon sa gospel, pwede nyo ibalikan yan, i-replay sa Facebook timeline ko. Na, ang nasasapian napoposes ng demonyo, hindi lang yung napapanood natin sa TV na lumulutang, nandilisik yung mata, lumalaki yung boses, nagiging malakas. Tayo din, araw-araw, sinasapian ng demonyo. Kapag itong mga spiritual na sakit natin hindi nawawala, napoposes tayo ng demonyo. Siyempre, ang gusto ng Diyos is the Holy Spirit. Yun ang mapuspos sa atin. Yun dapat ang maging templo natin. Pero naiiba nga. Naiiba. Amen. Naiiba siya. Kaya malaki problema natin kung tutuusin lang. Hindi matter. Ibig sabihin na, kasi mga tao, lagi tayo may problema Walang pera, broken relationship, problema mo yung anak mo, nag-aadik-adik, problema mo yung sakit mo. Bakit puro physical? Pang-emosyon yung nakikita natin. Samantalang ang totoong problema natin, paano ba ako makakarating sa langit? Paano ba ako magiging kalugod-lugod sa Diyos? Itong mga problema ko dito sa mundo,
iiwanan ko din naman to pag namatay ako eh. Wala naman ako madadali. Amen. Nakuha niyo po yung punto ng Panginoon. Tayo mga tao, di natin alam kung ano ba talagang priority natin sa buhay. Di natin alam kung ano ba talaga mahalaga sa buhay ko. Bakit ba ako ginising ngayon ni Lord itong January 10 na to? Ano ang purpose ko? Maglaba lang, magluto, magtrabaho sa opisina? Babaw nun. Sabi nga sa Bible, pag ganun lang ang mindset natin, paulit-ulit na ganun, tayo na yung pinakakawawang tao sa mundo. Bakit? Hindi natin alam kung ano yung mahalaga eh. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Diyos dapat. Na paggising pa lang sa umaga, pagmulat pa lang ng ating, hindi pa nagmumulat ang ating mata, gising pa lang yung ating diwa, we have the connection agad kay God. Thank you, Lord. Gising ako, Lord. Gising ako. Samantala yung kapitbahay po patay na. Pag inigising tayo ni Lord, God is giving us another chance para magbalik loob. Hindi po pa kami numulat yung mata mo. Paggising mo, kasi mangot. Galit. Pagkagising, problema agad yung nasa isip. Connection to God should be the first. You have to pray. Or you have to say, thank you, Lord, for another day. Because every day, God is recreating us again. Isang bagong nilalang dapat ang makita sa atin. Yung magaling na sa karamdamang espiritual. Amen. Maraming pinagaling ang Panginoon during His time. Meron pa nga, di ba, yung 10 ketongin. Pinagaling, pero isa lang ang nagbalik. Isa lang nagpasalamat. Tayo, ano ba yung mga sakit natin pisikal na pinagaling ng Panginoon? Pagkatapos mong pinagaling yun, hindi na tayo nagbalik? Hindi na tayo pasalamat? Amen. Ang dami-daming blessing na kagalingan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero ang dali nating lumimot. Magaling lang tayong humingi. Pero yung nagbibigay, hindi natin binabalikan. Nakakahiya tayo. Sobra. Bawat pagtibok ng ating puso, bawat pawis na lumalabas sa atin, supply yan ni Lord. Pero kung bakit sino pa yung nagsusupply sa atin, yun pa yung kinakalimutan natin. Ano to? Sabi nga ng Panginoon, you should live by faith not by sight. Kasi if you are living by faith, ibig sabihin, you are seeing God. Alam naman natin, hindi natin nakikita ang Diyos eh. Pero alam natin may Diyos. Kamukha ng hangin, hindi natin nakikita, pero alam natin may hangin. Pinapasikat ni Lord ang araw, ang gabi, pinapaulan. Mabuti, sama-sama. Pare-pare tayo binibigyan ng chance. Amen. Kaya kailangan natin lumapit. Pangalawa, hinawakan. Hinawakan ni Kristo yung may sakit. Bakit kaya? Kasi iba ang touch, healing touch ni Kristo. Yung kapangyarihan niya mapu-flow doon sa biyanan. Tayo din, kailangan humawak tayo, kumapit tayo sa Diyos. Lalo na sa panahon ng pagsubok. Huwag ka mag-alala, yung problema mo, problema din ng iba yan. Sapagkat pangako ng Panginoon sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Kung ano man ang problema natin ngayon, yan lang ang kaya natin. Yan lang ang ibinigay ng Diyos. Hindi siya salbahe. Hindi siya sadista na, etong si sister, bibigyan ko nga ito ng problema hindi niya kaya. No. Because ang problema, we should tingnan natin na in a way na, oh yes, may pagsubok ako ngayon. But nandiyan ang Diyos. This is a challenge. Boring naman kung walang problema, di ba? Parte niya ng buhay. Kung hiwalay ka sa asawa, ay isang katerbang hiwalay sa asawa. Kung may sakit ang anak mo ngayon, isang katerba din ng nanay. Hindi po ba? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Humawak tayo. Kasi andyan ang kamay lagi ng Diyos eh. Halika, lapit ka sa akin. Yung problema mong ilan sa alak, sa barkada, wag. Halika, ito. Inaabot ng Diyos lagi ang kanyang kamay. We have to hold on to God.
Kahit kailan di tayo binitiwan, tayo lagi bumibitaw. At anong pangatlong ginawa ng Panginoong Hesus? Ibinangon yung may sakit, yung may lagnat. Ba, ang caring ni God. Napaka-gentleman niya. Hindi lang siya yung, kasi yung paglapit ni Kristo dun sa may sakit, it shows humility. Anak ng Diyos, lalapit sa isang makasalanan para pagalingin. Anak ng Diyos, hahawak sa makasalanan. Anak ng Diyos, babangunin ka, tutulungan ka. Tayo, kapag tayo ba ay lumapit sa Diyos, kapag tayo ba ay humawak sa Diyos, tumutulong ba tayo para ibangon ang ating sarili? Mahalaga yun. Useless na nagdadasal ka, nagpapadasal ka, pero hindi ka namang bumabangon. Kailangan yung sinasabi na nasa Diyos ang awa, sa taong gawa. Amen. We should do our part. Kung gusto mo ng talikuran yung kasalanan na nagpapalayo sa Diyos, we should do our part. Kasi may free will tayo eh. Pero dapat talaga sa bawat araw, God's will. Kaya nga kailangan babad tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga diba sa ating Catholic faith, ang mga pare, everyday meron silang daily gospel mass, 6:00 na umaga. Eh, iba sa atin, mahirap gumising ng ganon. Amen? Pero pag mga Zumba na oras na 6 o'clock, andoon. Mga chismisa na walang kwenta. I mean, nakakaya kay Lord in a way na 24 hours ang binigay sa atin. Pero we don't have the time to pray. Kasi yung pag-pray, paglapit yan sa Diyos eh. We don't have the time para hawakan ang kanyang mga salita bilang sandata natin. Panlaban natin sa demonyo. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon Jesus. Hinawakan niya ang mabuting balita. Na kaya kapag nung tinukso siya sa ilang, yun ang pinambabato niya sa dyablo. Nasusulat. Amen? At pagbangon. Kung ano man ang pinagdadaanan mo o pinagdaanan mo, bangon! Okay lang madapa, pero bangon. Mahirap yung nadapa ka na, ayaw mo na bumangon. Lord, suko na ako, Lord. Hindi. Hanggat nabubuhay tayo, kailangan natin lumabad. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Nagkamali ka man, minsan bangon. Amen. Sino pa bang tutulong sa atin? Tayo din, sarili din natin. Kung ano yung mga nalugmok tayo sa ganitong pagkakamali, anong sabi ni Lord? Bangon. Kaya nga, every time na nakakapagpagaling siya, di ba sinasabi niya magbangon ka, tumayo ka. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Amen. Sa buhay pananampalataya natin, mahalaga na lagi natin hinahanap yung kagalingan ng ating mga kahinaan. Hindi yung binabaliwala lang natin. Okay lang yan. Sigarilyo lang eh. Okay lang yan. Our body is a temple of the Holy Spirit. Sana yung pinambibili mo ng stick ng sigarilyo, ibinigay mo lang doon sa isang batang nagugutom. Kumakalaman tiyan, nabusog pa, si Kristo pa ang tinulungan mo. Sapagkat bawat pulubi na lumalapit sa iyo, ang mukha ni Kristo, dapat ang makita mo. Sapagkat kung ano man ang ginawa mo sa maliit mong kapatid, ginawa mo sa Diyos. Kaya tayong mga tao, since uso ngayon ng mga instant, lahat ng instant noodles, pati buhay natin instant na eh. Kung hindi natin kaya magpigil sa maliit na bagay, mahihirapan tayong magpigil, magkaroon ng self-discipline, self-control, which is one of the fruit of the Holy Spirit, sa malaking bagay. Kung sa sitcherya pa lang, hindi mo na kayang pigilan, how much pa kaya yung magpatawad ng kapwa? Kung sa soft drinks pa lang, hindi mo kaya magpigil, how much pa kaya yung wag kang mainggit? We should live na yung gusto ni Lord ang sinusunod natin. Kasi kung yung gusto lang natin ang susundin natin, marami tayong gusto sa mundo, sa buhay. Na naaayon sa tawag ng laman, naaayon sa flesh natin. Kaya tayo nakakasakit eh. Titigil na lang tayo sa matatamis pag may diabetes na. Titigil na lang sa pagkain ng mga mantika pag may high blood na. Pwede namang hindi. Kaya dapat sa mga apo natin, anak natin, hindi natin tinuturo yan. Maliit pa lang, turuan mo na kumain ng gulay.
Hindi maliit pala, puro hotdog, puro fried chicken, puro may mga mantika. Paglaki niya, mahirapan ka na. Ngayon, pagbalaki na, sasabihin mo, bakit ka kumakain ng ganito? Tayo ang nagpakain. You have to introduce, bata pa lang, yung mga diet, yung mga masusustansyang pagkain. Kasi, we cannot serve God kung sakitin tayo. Kailangan alagaan din natin yung ating physical na katawan. We should balance our physical and our spiritual life. Hindi puro physical na lang. Hindi naman masama mag-exercise, hindi naman masama mag-basketball, mag-tennis, hindi. Pero baka yun lang ang napapalakas mo. What about our spiritual life? Mas maganda nga kung pinapalakas mo yung spiritual life mo kasi kasunod nun, madadama yung physical life mo. Kung maraming tao na pinagaling si Jesus dahil sa kanyang kapangyarihan, tayo din. Pwede rin tayong magpagaling kasi ganun ang ginawa niya sa kanyang mga alagad. Tinuruan niyang magpagaling ng iba. Hindi maramot ang Diyos. Hindi niya ginawa, ng Panginoong Jesus, hindi niya ginawang bida yung sarili niya. Eto na, kayo din, mga alagad ko, 12 mga alagad, magpapagaling din kayo, magpapaalis din kayo ng demonyo. Sa panahon natin ngayon, kaya din natin gawin yun. Sa paanong paraan? Halimbawa, nakakilala ka na sa Panginoon, magaling ka na sa pagiging, nagbago ka na, nagiging mapagpatawad ka ng tao. Di yung kakilala mo, o kamag-anak mo na magagalitin, ilalapit mo sa Kanya si Kristo. At pag siya'y naggumaling, yun na yun, nagamit ka ni Kristo as an instrument. Diba? Lahat tayo pwedeng maging alagad ng Diyos. Hindi naman kinakailangan na ikaw ang magsalita. Hindi naman kinakailangan ikaw maging pare. Kasi magkanya-kanyang gift yan. Amen. Kung ano yung skills mo, yun ang gamitin mo. Tinatouch tayo ni Lord. Hello, hanggang ngayon di ka pa rin magaling. Lagi ka pa rin nakasimangot. Hanggang ngayon, konting bagay, mait ulo mo. Amen. Sakit yun, spiritual. At kaluluwa nun ang papatayin sa atin. Amen. Yung mga demonyo, pinapalayas ng Panginoong Jesus. At anong sabi ng Panginoong Jesus pag nagkaka-out siya ng demonyo? Ang sabi niya, tahimik, lumayas ka. Tayo din. Kapag cast-out din tayo ng demonyo, una sa ating mga sarili. Ano sabihin natin sa sarili? Tumahimik tayo. Kapag alam natin galit yung isa, tahimik muna tayo. Mahirap kasing magsalubong yung mainit ang ulo, pareho, di ba? Lumayas. Ibig sabihin, palayasin muna natin yung mga pride natin sa ating puso. Kasi, kailangan humility. Ang hirap i-cast out yung mga demonyong kasalanan sa atin kung hindi wala tayong kababaang loob. Hindi lang namang isang demonyong meron tayo araw-araw. Demonyo ng galit, demonyo ng inggit, demonyo ng mga junk foods, demonyo ng mga sigarilyo. Di ba? Dami. So, ang Panginoon, pinagninilay tayo. Uy, araw-araw may sakit ng spiritual. Araw-araw meron ko sinasapiak ang demonyo. Hindi natin binibigyan ng pansin yun. Dadalhin tayo nun sa impyerno. Amen. At dito sa pangalawang part, ang pangangaral ni Jesus sa Galilea, ito po yung sinasabi kong pinakabunga nung pagpapagaling ng Panginoong Jesus. Yung pagka-cast out niya ng mga demonyo. Ito na yung bunga eh. Kaya nga diba dito sa comment, sinabi ko sa inyo na i-share nyo tong gospel na to. Kasi nakakahiya kay Lord. Na 24 hours, kung ano-anong pinupost mo dyan sa timeline mo, sa group chat nyo, pero ang salita ng Diyos hindi mo ma-share. Bakit nakakahiya? Alam mo kung bakit nakakahiya at ba't ako nahiya? Kasi mismo si Kristo eh. Anak na ng Diyos. Araw-araw. Sabi dito sa gospel, tingnan nyo ha. Sa Marcos chapter 1 verse 35. Pakinggan nyo ha. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang ng puok at nanalangin. Pero mo, araw-araw, madaling araw, bumabangon ang Panginoon Jesus para manalangin. Diyos na yun eh. Tayo pa yung makasalanan ang hindi maghanap ng panalangin sa Diyos. Yung lumalagpas ang isang araw, di man lang tayo nakipag-usap sa Diyos through prayers. Di man lang tayo nagpasalamat. Di man lang tayo humingi ng tawad. Di man lang tayo nag-thank you. Di ba nakakaya?
Na ang mission and vision of Jesus Christ na nagkatawang tao siya, araw-araw magpalaganap ng mabuting balita. Wala pa siyang laptop, wala pa siyang computer, wala pa siyang cellphone, wala pa siyang Facebook, wala siyang messenger. Pero tsinatsaga niya yung maglakad sa ilalim ng init ng araw, nakasandalyas. Kasama ang kanyang mga alagad, sasakay sa bangka, pupunta sa ibang bayo, aakit ang bundok sa ilalim ng init ng araw, just to proclaim the word of God. Nakakahiya tayo. Meron tayong time na mag-chismis, may time tayo na kung manood na kung ano-ano. Why don't we give the quality time to share the gospel? Trabaho pa lang ng Panginoon yan. Ibinigay niya ang buhay niya dahil sa gospel na yan. Nakakahiya tayo kasi hindi natin binibigyan ng halaga ang gospel. Ikumpara mo ang gospel sa isang mamahaling sasakyan. 3 million. Versus the gospel. Halimbawa, ibigin mo yung kaaway. Anong pipiliin mo? Nakakahiya tayo kasi ang Diyos, si Kristo na perpekto, ang tiyaga, ang humble. Naaawa siya sa mga tao. Hindi ba kaya nga doon sa pagpapakain niya ng 5,000, sabi niya, naaawa ko sa mga taong ito. Para silang mga tupa na walang nagpapastol. Na wala siyang ginawa sa buhay niya, kundi magpalaganap ng mabuting balita, ipakilala ang Ama, sapagkat ang Ama at ang Anak ay iisa. Pero tayo, for almost every day, hindi tayo nagbibigay ng time na yung Facebook live, na Facebook nyo na yan. Ma-share nyo ang gospel. Bakit? Nahihiya kayo? Nahihiya tayo na makita ng Facebook friends natin yung gospel? Kahit hindi na lang tong Facebook live na ito eh. Kahit pumunta na lang kayo sa YouTube, hanapin nyo yung pinakasikat na preacher, pinakasikat na pare. I-share nyo sa timeline nyo ang everyday gospel. Pero pinabaliwala natin at nasasaktan ng Diyos. Kasi ang dami nating time. May mga schedule tayo kung saan-saan. Mag-shopping, mag-ganito, mag-ganyan. Hindi yan masama. Ang masama, wala sa schedule natin ang Panginoon. At nasasaktan ng Diyos. Ito namang taon to, araw-araw, 3 times a day, nakakakain, sobra pa. Ang dami ng savings sa bangko. Hindi man lang i-share yung gospel ko. Baka mamaya meron siyang Facebook friends na gusto na mag-suicide. Punong-puno ng problema. Amen. At ang pag-share ng gospel is a great commission. From Mateo chapter 29 verse 19. Utos siya ng Diyos. Ipalaganap niyo ang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Hindi kinakailangan mataas ang pinag-aralan natin. Kailangan bang mataas ang pinag-aralan o may pinag-aralan yung i-share mo tong gospel na to sa timeline mo? I don't think so. A simple way of saying to God, God, I love you. This is your gospel. This is your word. I will share this sa kaibigan ko sa Facebook friends ko. Kasi gusto kitang ipagmalaki. Gusto kitang ilapit. Amen. Ang masakit sa Diyos, yung mga content creator na wala namang kabukabuluhan, yung mga content, puro kalokohan, yun ang nagva-viral. Yun ang sinishare. Yun ang kino-comment. Ay nako, yun ang nilalike. Yun ang, hindi ba? Comparing the word of God, comparing doon sa, ay nako, Diyos na ang pinag-uusapan natin dito. Pero mas gino-glorify pa natin yung mga taong nagpapakita ng mga malalaswang suot, pamumuhay, pagsasalita. Tapos, ay nako, tapos makikita mo pa, magko-comment na, okay lang yan. Nagmamahala naman kayo eh. Wala naman kayo natatapakan. God bless you. Huwag naman sanang gano'n, no? Kung magko-comment kayo, huwag nyo naman sabihin yung God bless you. Kung yung content naman ng mga taong yun, eh, saliwat. Saliwat, no? Ano masawag doon? Hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan yung mga content natin sa ating Facebook, sa ating mga social media, yung nag-glorify si God. Yung si God ang bida. Tumataas yung balahibo ko pag ganun. Hindi na nga tama yung ginagawa ng content creator eh. Sasabihin pa nung nag-comment nung
nung nag-subscribe, yung kanyang followers, God bless you. Huwag niyo gamitin yung, kasi nga, di ba, wag daw, do not choose the name of God in vain. Amen. Ang tanong, mahirap ba? Hindi nga, tanong nga, mahirap ba na pindutin yung share at i-share sa timeline nyo? Kasi, ano yun eh, utos yun ng Diyos. Yung pagbabasa nga ng Bible, utos din ng Diyos yun, pero marami sa atin tamad magbasa ng Bible. O di, magsimula na lang tayo sa pakikinig. Kasi pag marunong ka mag-share ng gospel, magiging habit mo na yan eh. May kakilala nga akong tao eh. Every day sa timeline niya, laging merong gospel, di nawawala. At may mga taong nabibless pag nababasa yon. You should be an instrument of God. Hindi na ikaw nagsalita, hindi na ikaw nag-prepare, hindi na ikaw o hindi na tayo ang ipinako sa krus. Mula pa lang sa panahon ni Kristo na inaano niya ang gospel, ipinasa niya yan kay San Pedro, hanggang sa mga papa natin, mga pope natin. Laging sinasabi sa simbahan, after tayo magsimba, nagsisimba lang ba tayo para tuparin yung ating obligation na kailangan magsimba tuwing araw ng linggo? Hindi. May purpose yun. Pagkasimba natin, we should share the gospel sa family natin, sa tao. Hindi yung pagkatapos ng simba, saan tayong mall, anong bibili natin, lay minister ka, pagkatapos mo maglingkod sa Diyos, inuman na. Bato-bato sa langit, wag magalit. Totoo may nangyayaring ganun. Amen. Ang pagiging lay minister, lector, commentator, hindi yan title. Ang pagiging pare, hindi yan title. We should be a servant of God. At number 1 na dapat ginagawa ng isang servant of God ay yung ipalaganap ang mabuting balita. Lay minister ka na nga eh. Hindi mo pa magawang ma-share? Ano sabihin mo? Ay, alam na nila yan eh. Hindi eh. Hindi ako magtsatsaga na i-share ang gospel kung hindi mahalaga sa akin ang gospel. Kung pwede nga lang, 24 hours akong magsalita sa Diyos, kaya hindi naman pwedeng ganun. But I know that God is looking for our quality time. Kasi hindi naman siya bababa rito para siya mag-Facebook Live. Hindi naman siya bababa rito para siya mag-content creator. Magamit siya ng mga taong makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos para ipakilala siya. Sharing the gospel, napakahalaga yan sa bawat araw. Ngayon, kung ayaw mo pa rin gawin, wala ako magagawa. Amen. Pero sana, sa 24 hours, wala pa sigurong 3 minuto. O wala pa nga 1 minuto eh. Yung pag-share ng gospel eh. Lalo na kung ang Facebook friends mo, 3,000, 4,000. Ang followers mo, napakadami. Meron kahit isa dyan. Kahit isang kaluluwa lang dyan. Ang mararating ng gospel dahil i-share mo. Na pwedeng baguhin ang kanyang buhay. Lumapit sa Diyos. Amen. We should know our priority sa buhay. We have to prioritize God. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos nagpapagaling. Amen. Kaya di ba bago tayo kumuha ng communion, sinasabi natin, lumulod tayo, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Eh, marami ng salita ang Diyos. Gumaling ba tayo? Actually, ang pinaka-main message ni Lord sa gospel ngayon, share the word of God. Sa anumang paraan. Is either ikwento mo sa pamilya mo, is either isulat mo, is either sabihin mo, is either i-share mo through Facebook, through Messenger. Kasi nakakahiya talaga. Si Kristo, na Diyos na, mababa ng kalooban, hindi ba? Walang ginawa, kundi, paano ko ba? Saan ba tayo pupunta ngayon? Pupunta ba tayo sa Galilea, Capernaum? Kasi, trabaho natin to, i-share natin tong gospel eh. Dati noon, napakagaan na. Napakabilis na, pero ayaw pa rin natin. There's something wrong. There's something wrong. Amen. Kaya ba natin maalala ang Diyos kapag biglang lumindol?
Ayan. Masaya ang mga tao, nagkakasayahan, nagtatrabaho. Biglang lumindol, oh Lord, oh Lord. Ito yung ganun tayo, pagka may mga sakuna na tsaka natin nababanggit ng salitang Lord. Pero kung tutuusin, dapat lamang na ang Diyos ay meron tayong naibabalik. Ayun, may naibabalik. Lord, thank you, Han. Nakauwi ako sa bahay ng ligtas sa buong maghapong trabaho. Lord, I will share your gospel. Because the gospel of God is a gospel of love. Ang mabuting balita ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ating mga makasalanan, sa ating mga walang niya, sa ating mga walang utang na loob. Pero araw-araw, libre. Hindi ka na pupunta sa isang lugar, hindi ka na magdadamit. Makikinig ka na lang ng gospel. And after hearing the gospel, share the gospel. Kailangan may transformation. Narinig mo yung gospel, magbabago ka, magbabalik loob ka sa Diyos, at pag nagbalik loob ka sa Diyos, isi-share mo yan. Sharing the gospel. Amen. Kaya dapat napagninilayan natin na mahalaga. Kung nakakagawa ang Panginoong Hesus sa mga miracle, at pagpapagaling niya, tayo din, yung magbalik loob tayo sa Diyos at maging instrumento tayo ng tao, ng kapwa natin, para sila yung magbalik loob sa Diyos. That was the greatest miracle na pwede nating maranasan sa buhay natin. Amen. Masarap magdasal. Ang Panginoong Hesus, no, nagdadasal siya madaling araw. Actually, masarap magdasal na madaling araw. Kasi tulog ang manok, tulog yung aso, tulog yung kapitbahay mong maingay. Subukan nyo. Magdasal na madaling araw, mga between 3 a.m. Ay, nako. Mafe-feel mo yung presence ni Lord. Alam naman natin ng lahat ng puso natin, ng nararamdaman natin, kay Lord lang natin masasabing, kahit sa best friend natin, asawa, hindi natin masabi yan eh. Subukan mo, sarap manalangin. Ang Holy Spirit talagang makikipag-niig sa'yo, sa espiritu mo. And this year, 2024, ito yung year ng panalangin. Kasi next year, Jubilee na, di ba? So, kung itong taon na to, 2024, ay year ng pananalangin, dapat everyday na nanalangin tayo. Hindi naman kinakailangan sobrang habang panalangin eh. Kasi di pa tayo nanalangin, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso na yun eh. Yung makita lang ng Diyos na, ay, ilang oras ka na ba nakikipag-chat sa chatmate mo? Bakit sa akin di ka di ba? Makapag-chat spiritually. Makipag-talk. It should be two-way eh. When we pray, we talk to God. And when we hear the Word of God, we read the Bible, God is talking to us. Paano natin malalaman ang will niya, ang gusto niya, kung di na tayo nakikinig sa kanyang salita? Amen. Importante sa buhay natin ang mabuting balita. Pagbukas mo ng TV, bad news. Tumaas ang gasolina, tumaas ang sibuyas, pinatay ng asawa, yung kanyang asawa, chinap-chap. Bad news. Kaya kailangan may pangontra tayo dyan. We should have the desire na i-schedule natin. O tong araw na to, hindi dapat matapos ang araw na to na hindi natataniman ng Diyos ng mabuting balita ang aking puso. Ang ating puso. Amen. Kaya lang, because of pride. Si Satanas yan ang kanyang ugali, pride. Kaya nga siya nagrebelde sa Diyos, di ba? Ganda-ganda na niyang anghel Gusto pa niya maging kamukha ng Diyos. Magkaroon ng kaharian. Pride. Tayo, mga pride natin, ego. O halimbawa, paano mag-share ng gas? Halimbawa lang. Ngayon, may nakikinig halimbawang professor. Bawa, professor ng UP. Bawa lang yan, O professor ng UST. Siyempre, alam natin ng mga professor, matataas ang mga pinag-aralan niya. Merong iba dyan, master, doctorate. Talagang high education. O sabihin pa natin mayaman, pera, no? Ano nila? May pinag-aralan sila. Yung pinag-aralan nila, yun ay tinuturo nila sa kanyang student. Sinishare nila yung knowledge nila. Amen. Halimbawa, ang subject niya is about, ano ba tawag dito? Yung sa batas. Nakalimutan ko kung ano yun. Basta, yun, no? Bawin tungkol sa mga batas. Gusto mo maging attorney. May taong sa subject na yun. Nakalimutan ko lang. Yun, tuturo niya yung subject na yun. So, sinishare niya yung knowledge, yung natutunan niya.
sa kanyang mga estudyante. Paano ka ngayon lalapit sa isang professor na ganung katalino, ganung kayaman, masabay pa natin, gwapo, no? At sabihin sa kanya na, can you share the gospel every day through your Facebook or through any social media that you have? Baka mamaya isipin niya, ano na, parang hindi ko yata kaya yan. Nahaharap ako sa tao at ipangangaral ko si Kristo. Kaya it takes a lot of humility. Pakapano talaga ng mukha. Merong mga tao na nag-gospel sa LRT. May nag-viral na ganun eh. Nasa loob siya ng LRT. Tapos, yun, sabi niya, excuse me po, ganito po, ang mabuting balikan yung sinishare niya. Alam niyo, nakakabilib yung ganun mga tao. Kasi hindi niya kinakahiya si Kristo. Ang nakakalungkot lang, may mga tao pinipigilan. Ay, wag kang mag-gospel dito, ano to. Diba? Samantalang, yun ang gusto ng Panginoon, yung ang tapang mong ipaglaban siya. Hindi na kinahiya. Kasi hindi ka kahiya talaga ng Diyos pag gano'n ang ginawa mo. Pero kung ipopost mo lang sa timeline, hiyang-hiya ka, ay nakakahiya talaga sa Panginoon. Hindi po ba? Tingnan mo si Sakeo, yung maliit na tax collector. Hindi ba nung nakita niya ang Panginoong Jesus, nung nasumpungan niya magbalik loob sa Panginoong Jesus, daming tao, hinahabol ang Panginoong Jesus. Kaya nang ginawa niya, umakyat siya sa punong sikumoro para makita lang, kasi pandak siya eh. At nung makita siya ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Ay, baba ka dyan sa Sakeo, punta tayo sa bahay mo. Alam niyo, if there's a will, there's a way. Marami tayong rason. Pero if we're wasting our time sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, we should spend time sa God, sharing the gospel of God. Na ang puhunan mo lang ay internet, Facebook mo, daliri mo, mata mo, to share the gospel. Amen. Kasi nga nakakahiya sa Panginoong Jesus. Sa gospel na yan, binigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga walang niya, para tayo makalapit sa Diyos, Ama. Naging tagapamagitan ng Panginoong Jesus. Pero hindi natin gamitin ang opportunity ng fast technology to share the gospel. Amen. Sa ating buhay, hindi nakakahiyang ibahagi si Kristo. At sana, kahit matagal ka ng preacher, kahit matagal ka ng teacher, kahit ano bang profession mo, sana nasa schedule mo na, yes, hanap ako sa YouTube ng gospel today, this January 10, 2024, at isi-share ko sa timeline ko. Ipagmamalaki ko si Kristo na ganito ang kanyang pag-ibig sa atin. I-share ko tong gospel na to doon sa kaibigan ko na may problema. I-share ko tong gospel ko sa group chat namin. Hindi yung group chat yung puro kalokohan. Amen. Pero kung hanggang ngayon ayaw pa rin natin i-share, nasa natin yun. Pero utos siya ng Diyos to share the gospel every day. Kasi pinapalaganap natin. Kailangan kasi chain. Isang chain na hindi napuputol, nagva-viral. Kaso nagva-viral ngayon mga sex video, mga road rage, mga patayan. Hindi dapat ganun. Amen. Kasi ginagamit din ng diablo ang social media. Kaya nga mga kabataan ngayon baliw na baliw sa social media, mawalan na ng konting signal nawalan lang ng wifi hindi na mapakali. Why? Kasi nga, yung social media, ginagamit din ng tool ng demonyo kasi mabilis, ano na ngayon, high-tech na ngayon ang kasalanan, isang pindot lang pwede ka na magkasala Amen. Kaya dapat, meron tayong, actually hindi mo matatawag na responsibilidad yun Pag-ibig talaga Because you love God, you will share God. Parang masarap na spaghetti yan na niluto mo I-share mo sa kapitbahay mo. Amen. Hindi naman spaghetti si Lord. Ang kanyang salita. Kaya nga diba sa John, ang sabi siya, ang salita, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Diba? Nagkatawang tao ang salita. Diyos ang salita. So itong sinishare natin gospel nito, hindi ito ordinaryong salita. Si Kristo mismo, ang Diyos mismo ang sinishare natin sa ating mga Facebook friends. Amen. Isip-isip din po pag may time. Kasi baka
nasasayang lang nating oras. Bilang na lang kasi ang oras natin sa mundo That Jesus will come anytime for His final coming. That we can die anytime na hindi natin alam. So hanggat buhay pa tayo, paggamit tayo sa Diyos. Diba? Siguro naman share na to ni Sister Vilma, Sister Mirna, Brother Rapil. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala to sa pinag-aralan. Yung pag-share mo, hindi ka man nagbigay ng pera, pero share mo yung gospel, mas higit pa yun sa pera na ibinigay mo. Because God's advices is the best advice ever. Amen. The more na marami kang nasi-share, the more na maraming mabibless. Kasi nga, habang nagpi-Facebook live ako, kung makikita niyo yung pattern ng Facebook live ko, sa umpisa merong opening prayer, yung pananalig ko, na kinanta ni Brother Neil Evangelista, isang seminarista, nagpapare. Yung opening program song, opening song ko, yung pananalig na ako nag-compose niyan. Kasi, meron naman akong talent na, nag-umpisa kasi ako sa tula Napansin ko, marunong pala akong gumawa ng tula. Hanggang sa napunta sa awitin, yung pananalig ko. Yung pananalig ko na opening song ng program is about a song ng pagbabalik loob. Tapos, matagal yan natago sa baul. Ilang taon, hanggang sa nakilala ko si Brother Neil Evangelista. Siya yung kumanta. Maganda yung boses ni Brother Neil Evangelista. Para siyang may pagka-Jano Gibbs, na may pagka-ano, no? Tapos, nag-supply ang Diyos ng pianista. Hanggang sa nabuo yung kanta. Kung papakinggan nyo, no? Sa opening, no? Ayun po. So, yun. Kung anong talent mo, i-share mo. Amen. Pero yung pag-share ng Word of God, napaka-simple yan, pero mabigat. Mabigat na ang gandi palang mapapala natin sa Diyos. Amen. Of course, we cannot share the gospel. Kailangan natin ng humility. Humility. Amen po. And of course, sa atin po ang gospel dapat, tinuturing natin kayamanan. Kayamanan ng gospel. Sa totoo lang, kayamanan siya. Higit pa siya sa mga 1 million, 10 million na meron ka. Pinakamayaman ng tao. Hindi niya kayang katapatan ang gospel. Kasi ang salita ng Panginoon, nagpapagaling. Ang salita ng Panginoon, nagbibigay ng kayamanan. Ang salita ng Panginoon, nagbibigay ng karunungan. Ang salita ng Panginoon, nagpapababa ng kalooban. Ang salita ng Diyos ay langit ang ino-offer. Sa bawat salita ng Diyos, merong pangako at merong reward. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo nagbababad sa salita. Kahit paulit-ulit pa yung gospel every year, meron niyang ibigay na mensahe sa atin. Kailangan talaga lagi tayo mataniman, mapaalalahanan. Kasi sino pa ba magpapangaral sa atin? Siyempre, ang Diyos, Ama natin sa langit. Hindi tayo mapangaralan ng nanay natin, tatay natin, lalaki na natin Amen. Kaya dapat, huwag talaga lalagpas ng January 10, 2024 na hindi mo na i-share ang gospel. Kasi, kung naniniwala ka sa 10 utos ng Diyos, ito ang isa pa sa utos ng Diyos. The Great Commission, share the gospel. So, how can we share? Tayo ba'y lalakad pa sa ilalim ng araw? Tayo ba'y sasakay ng bangka para makapunta ng ibang ibayo? Tayo ba'y magpapawis pa? Hindi. Ay, bakit nakaupo ka ngayon dyan, naka-aircon ka pa? I-share mo na. Makinig tayo sa boses ng Diyos. Amen. Nagmamalasakit tayo sa mabuting balita. Pinagmamalasakitan natin ng mabuting balita. Mga pari nga nagsishare Si Kristo nga nagsishare. Kaya talaga tayo, hindi pa. Hindi naman naghihingi ang Diyos ng malaking requirements sa atin, kundi yung puso natin. Na ito si Kristo, isinishare ko sa timeline ko. Sa 500, sa 1,000, sa 3,000 kong Facebook friends, ito si Kristo. Tingnan nyo sa timeline ko, ipinagmamalaki ko. Hindi lang naman gospel, pati yung mga Bible thoughts, Bible verse na nakikita nyo na pwedeng i-share, no? Huwag kayo share ng mga galit. Yung masama ang loob nyo sa isang tao, ipopost nyo sa timeline nyo para makagain kayo ng mga di ba, simpatiya. Huwag ganun. I-post natin yung sa tao. Yung makakapagbigay inspirasyon sa Diyos. Yung mag-glorify si God. Kasi nga, ano man daw ang ating ginagawa,
isipin natin na hindi natin ginagawa ito sa tao, kundi sa Diyos. So, kung nanonood ka, nakikinig ka, naglalaba ka, you are doing that for God. Nakikita mo ang mukha ni Kristo sa taong naiinis sa'yo, sa taong humihingi ng tulong sa'yo. Amen. Kaya sana, itong gospel na to, which is the main message is, share the gospel. Share the gospel. Lord, pakiulit nga po. Ang kulit. Yun, diba? Importante po yun. Napaka-basic, pero malaki ang blessing. I will tell you, sa everyday na pag-share ko ng gospel, ang laki ng natatanggap kong reward kay Lord na hindi mabibili ng pera. Amen. Kasi, siya yung pinagmamalaki ko. Siya talaga. Pakabait ni Lord. Sobra. Wala kang magagamit na exact word. Pag nakilala mo si Lord. Kasi, ang pagkakakilala natin kay Lord is, si Kristo, anak ng Diyos. Ang Diyos Ama, Creator. The Holy Spirit, Sanctifier, Patnubay. Pero, I will tell you, higit pa dyan ang pagpapakilala ng Diyos kapag ikaw ay talagang nakipag-connect sa Kanya through prayer, to Bible reading, to service. Grabe ang karakter ni God. Naku po. Hindi ko talaga ma-describe. Pero sobra-sobra na wala ka ng paglagyan na, Lord, ikaw ba yan? Lord, ganyan ka pala. Amen. Kaya umpisahan nyo na mag-share ng gospel. Kasi doon yung mag-i-start eh. Amen. Sabi ko nga, kahit once a week, magkabisado kayo ng Bible verse eh. Kasi magagamit natin yan eh. Kasi tayo may kahinaan eh. At may mga question tayo, may mga problema tayo na may question natin kay God, di masagot. Eh, huwag mo nang pag-aksayahang sagutin. Kasi limited lang yung ating isip. May mga tanong tayo na tayong ang Diyos lang ang makakasagot. We only have to be humble. Humble to share the gospel of the Lord. And I will tell you, magbabalik si Lord ng siksik, liglig, at umaapaw ng mga pagpapalit. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Ama, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na we have to share the gospel. Ikaw, Panginoon, kailangan namin. Ikaw po, Panginoon, ang dapat ibahagi namin sa aming kapwa. Panginoon, patawad kung lagi namin binabaliwala ang iyong mabuting balita. Ito'y dapat ipinapalaghanap namin sa buong mundo at una sa lahat sa aming pamilya. Panginoon, maraming pong salamat. Tulungan mo kami na magkaroon ng kagalingang spiritual bukod sa mga karamdaman namin pisikal. Tulungan mo kami makapag-cast out ng demonyo. Wala kaming magagawa, Lord, kung wala ka. Magkaroon sana kami ng desire to hear your daily gospel. Not just to transform us, but to have a relationship, a deep relationship sa iyo, Lord. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ay isang great commission na nagmula sa iyo. Napakasarap ibahagi ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong buhay sa amin upang sa panahon na ito marinig namin ang mabuting balita araw-araw through social media. Lord, I pray for Facebook Live program na ito. Pagdasal nyo na ito'y gabayan pa ng Diyos. Ang iyong abang lingkod, ibigyan ng malakas na katawan, ng karunungan, ng kababaang loob. Na until the last breath of my life, I still
using the Facebook Live to glorify God. Thank you so much, my Lord. Ilapit natin mga kainan, because at this moment, God is healing us in the physical, diabetes, lahat, sakit ng ulo, high blood, cancer. In Jesus' name, mahihil tayo. Basta manalig lang tayo na ang physical, higit ang spiritual na kagalingan ang gustong makita sa atin ng Diyos. Let us pray for the whole world. Ang kagalingan. Heal our nation. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso. Hadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang mensahe na i-share natin ang gospel every day. For 24 hours, wala pa isang minuto, i-share natin. Okay? To glorify God. And of course, kung hindi nyo abutan ng umpisahan itong gospel na to, pwede po kayong pumunta sa aking Facebook account or YouTube channel, Angelica Dode. Pakitype na lang po at pasubscribe na lang po. And of course, May pagkakaloob ni Lord ang January 11, 2024. Sama-sama po tayo uling magnilay ng mabuting balita Thursday Gospel. At sa Friday Gospel, meron po tayong guest preacher, si Brother Francis Irinco. Siya po yung gagamitin ng Panginoon para magbigay ng reflection. Kasi po ang oras natin, minsan hindi nasusunod kasi depende din sa schedule ng na-invite kong preacher. And pero usually, Monday to Saturday, 6 p.m. Sunday, 6 a.m. Depende po yun. Pero, sa awa naman po ng Diyos, everyday po tayo nag-gospel. Amen po. Pakishare na lang po, no? To glorify God. And, of course, ayan sinasabi ko sa inyong Great Commission. Kung bakit natin kailangan i-share ang gospel. Nakasulat mismo po yan sa Bible. Mateo 29:19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sana pa mabatidan natin katotohanan ng buhay. Sana malaman natin na marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. At ang pagpapasalamat natin ay yung pag-share din ng gospel of God. Thank you. Maraming salamat. And to God be the